umaangkat ka lang at ikaw ay nagbukas lang ng isang outlet o isang branch, posible ka kayang umasenso? Ngayon, i-interviewin natin ang isang franchisee na umabot ng 25 branches. Yung quality ng mahal at yung quality ng Big Brew mo, parehas lang. Yes, boss. I would argue mas masarap pa yung Big Brew. Kung gusto mo masarap, mura, Big Brew ka. Lahat talaga nasa Ganun. Big Brew na. Kahit mga gusto nang mamahalin, kapag pecha di peligro, nasa Big Brew. Up to now, kumita na ako ng around 70M. 70 million. Yes, boss. Ilang branches? 25 branches? 25 branches, boss. Vince Martinez is a Big Brew franchisee. who scaled to 25 branches in under 3 years. The son of a balut vendor and a funeral home worker, he turned academic failure into operational discipline. And transformed a 29 peso milk tea into a high-volume business engine. Through Big Brew's structured and accessible system, He proved that where the masa lines up every day, the business grows with them. So hindi ko na patatagalin. Ito na ang yumaman sa milk tea. Good morning, good afternoon, and good evening mga boss. Nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. Usually, ang ini-interview natin, mga franchisor or yung mga brand owners. Pero po, pwede ka nga ba talagang magtagumpay kung ikaw ay isang franchisee lang? Ngayon, makakausap natin ang isa sa mga franchisee ng Big Brew, which has already 25 branches na mga boss ang franchise niya ng Big Brew. Let us all please welcome Boss Vince Neil Martinez. Welcome, boss. Good day, boss. Thank you for having me here today. I have to be honest because this is an honest interview. Yes, boss. All the while, ang akala ko, pag nag-franchise ka ng Big Brew, meron kang negosyong mairaraos ka lang. Hindi para ikasenso mo yan. Kumbaga parang libangan na negosyo yan. May yumaman pala sa ganyan. Alam mo, boss, up to now, kumita na ako ng around 70M. Ha? 70M, boss. 70 million? Yes, boss. Ilang branches? 25 branches? 25 branches, boss. Ganun kalakas si Big Brew. Hoy, mali yata tayo ng negosyo pinasok mga boss. Yung Big Brew kasi, ang sikreto dyan, boss, pinili niya kasi yung masa. So kahit na ang mura ng presyo, quality pa rin, pinili niya yung masa and in return, pinili siya ng mga Pilipino. Kaya naging loyal yung mga Pilipino sa Big Brew. Madalas ko naririnig, boss, dito sa show mo na lagi mo sinasabi, nothing beats the best tasting brand. Correct. Yun si Big Brew, boss. Tapos dinagdagan niya pa ng most affordable price. Kasi Yeah. boss, diba dati, pre-pandemic, kapag nagmi-milk tea tayo mga Pinoy, usually nasa 100 plus. Nakakapag-milk tea lang tayo kapag sahod or kapag pinag-ipunan, tapos nagdadalawang isip pa. Binali yun ng Big Brew, boss. Kung gusto mo masarap, mura, Big Brew ka. Lahat talaga nasa Ganun. Big Brew na. Kahit mga gusto nang mamahalin, kapag pecha di peligro, nasa Big Brew. Marami mga brand ngayon ng mga milk tea na hirap dahil pinahirapan ninyo. Kayo ang may kasalanan dyan eh. Di ba yung mga nasa mall dati, wala, naubos lahat yun dahil sa inyo eh. Kayo may kasalanan nun eh. Kayo ang salarin kung bakit ang milk tea parang kayo na lang. Di totoo yan, ang dami nagsarang boss. milk tea business dahil sa inyo, dahil sobrang Kahit sa lupit personal ninyo. experience ko, boss, pag may tinabihan kami na siguro existing na ng 5 years plus, tabihan ng Big Brew, ala talaga. Paglabas na itong Big Brew, sira ulo to. Sabi ko ganon. So, anong lasa niyan? Ako naman, out of curiosity, hindi ako na-curious. Sabi ko sigurado tayo yan. Ang lasa niyan. Honest to goodness. Ikaw ba inumin mo ang Big Brew na product? Boss, araw-araw ko yung iniinom, sobrang taba ako before. Kaka Big Brew, araw-araw. Kasi ako mismo, boss, sa negosyo ko, kailangan gusto ko rin kung ano yung tinitinda ko. Hindi pwedeng nandun lang ako for the money. So, ibig sabihin, ang sinasabi mo sa akin, yung quality ng mahal at yung quality ng Big Brew mo, parehas lang. Yes, boss, I would argue mas masarap pa yung Big Brew. Ewan ko ha. Hindi pa ako nakakatikim yan eh. Mamaya, boss, Big Brew tayo. Kailan ka nag-umpisa ng first outlet mo ng Big Brew? Nagsimula ako, boss, June 12, 2023. So, ito yung mga panahon na talagang kaputukan pa rin ng milk tea. Yes, boss. And especially si Big Brew, sikat na si Big Brew niyan kasi si Big Brew nagsimula ng January 21, 2021. Ibig sabihin, may 2 years na si Big Brew nung pumasok ako. Ilang taong ka na? 24. 24 years old. And you started doing business at the age of... Around 21 to 22. Ang bata mo nag-umpisa. Bakit mo naisipan mag-franchise ng Big Brew? Galing kami sa sa mahirap talaga. Katunayan yan, boss, yung father ko, yung kabuhayan niya dati, nung kabataan niya, nagtitinda siya ng Penoy balot. Mother side ko naman, sobrang hirap din na umabot sa punto na natutulog or nakatira sila sa mismong literal na kulungan ng baboy, boss. Doon sila, tapos ayun, nagkakilala. Ako yung naging bunga. Sobrang hirap ng buhay nun, boss. Sobrang sakitin ko pa. Nung newborn ako, may sakit ako. Sobrang taas ng sakit ko. To the point na inaantay na lang nila ako mamatay, boss. Ah, ganon? Pinagdadasal na lang nila. Ayun, awa ng Diyos. Hanggang ngayon, buhay pa rin naman. Tapos ayun, nakapag-aral. Grade 1 pa lang ako, boss.
nagtitinda ako ng mga stick o crinkles. Iniipon ko yung baon ko sa school. Pag namamalengke kami, bumibili ako tapos binibenta ko sa mga klase ko. Kasi nahihiya ako pag nanghihingi ako ng pera sa mga magulang ko. Pero kahit ganun, boss, may pagmamayabang ko na academic achiever ako simula nung nag-aral ako. Kasi ganun ako pinalaki ng nanay ko na dapat sobrang galing mo. Kaya alam mo, boss, nung minsan top 3 lang ako, hindi niya kinuha yung medal ko sa school. Ang lesson learned ko dun, boss, dalawa lang yung nakikilala ng mga tao, which is yung nag-top 1 sa klase or yung natae. Yun lang, boss. Yun lang. Pero kidding aside, boss, kaya ako ginagawa yun kasi bilang sukli na lang din sa paghihirap ng mga magulang ko na pag-aralin ako. So, moving forward, boss, nag-college ako mag-isa, napag-aral ko yung sarili ko mag-isa. Nag-apply ako sa isang aviation school, nag-scholar ako doon. Tapos, doon ko nakilala yung PhilSca, Aviation School. Doon ko po nakilala yung Big Brew. Sabi ko po, di ba, academic achiever ako. Pinakamalaking plot twist ng buhay ko nangyari nung college ako. Pumali ako, boss. Bumagsak ako. Bakit ka bumagsak? Pandemic, online class setup. Wala akong sariling laptop. Nangihiram lang ako ng laptop sa pinsan ko. Although nakapagpasa ako ng mga activity, sabi nung isang subject na yun, ng isang prof ko na yun na wala akong gawa. Hindi ko mapatunayan kasi hindi ko mapakita yung laptop, hindi sa akin. Plus, na-reformat yung laptop. Bukod pa doon, yung prof na nagpalya sa akin, nag-resign ng school. So, nalaman ko lang na bagsak pala ako doon a week before graduation. So, kompleto na talaga. May grad seat na ako, grad ring, pero hindi ako nakagraduate, boss. Feeling ko nun, sobrang behind ko. Feeling ko, ninakaw yung identity ko kasi si Vince hindi kompleto pag walang certificate, walang medal Yung mga nanghopya nga sa akin, boss, nauna pa Kaya, sobrang nakarinig ako ng mga masakit na salita na pag-aaral na nga lang alam kong gawin, hindi ko pa magawa, hindi ko pa panindigan. Sobrang na-down ako nun, boss. Pero nag-reflect ako. Ito lang ba talaga yung meron ako? Book smart lang ba ako? Kaya, boss, nung pumali ako sa school, trinay ko lahat ng pwede kong gawin sa buhay. Nagtinda ako ng kape, nagtinda ako ng churros, nagtinda ako ng beverage, nag-clothing kami ng girlfriend ko, lagi nakasuporta sa akin. Tapos, actually, nag-extra pa ako, nagpipintura ako ng bahay. Tapos, nag-try ako mag-food panda rider, pero hindi natuloy kasi hindi ako pinayagan ng mother ko. In short, boss, trinay kong kumita ng pera. Fortunately, wala namang nalugi. Lahat naman ng trinay ko kumita. Pero, marunong lang akong kumita. Hindi ako marunong magnegosyo. Lahat ng kinikita ko, boss, nagagastos ko rin sa walang kwentang bagay. Nawawala pa rin ako sa buhay. Nung pagbalik ko ng school para i-take yung back subject ko, nandun po ako sa Pasay. So, laging merong shop na sobrang liwanag, sobrang daming tao. Birthday ko noon, nagkaayaan kami ng mga tropa ko na, tara, tayo, para may magawa man lang tayo sa birthday ko. So, nung pumunta kami sa store na yon, no expectations talaga, boss. Una, ayaw naming puntahan kasi marami lagi tao. Pangalawa, ang laki nung karatola sa taas. Nakalagay, $29.39. $29.39, boss, for a drink. Ang thinking namin nun, ano yun? $29? Ano yun? Baka piniga ang medyas lang yan. Pumunta kami dun, boss. Nagtry ako. Palabiro ako nun, boss Sabi ko dun sa cashier, ate, baka pwedeng may freebie. Birthday ko naman. Pero boss, 29 na lang, hingi pa ako ng freebie, no? So, sobrang kuripo talaga. Ang ginawa nung cashier, syempre, walang freebie. Sinulatan niya ng happy birthday with smiley face yung cup ko. Kaya sobrang, kahit paano, na-uplift ako nun, nung araw na yon. Tapos tinikman ko, boss, paano magkakaroon ng gantong lasa? 29 pesos lang yun. Bakit ganito yung quality? Sobrang nabilib ako, boss. And I believe, lahat ng mga Pilipinong first time nakatikim ng Big Brew, ganito yung kwento. Hindi talaga nakapaniwala na ganong lasa for that price. Okay to Gusto ko magkaroon ng gantong negosyo. Gusto ko mag-franchise ng ganito. Pag uwi ko ng Bulacan, boss, nagsabi ako sa mga magulang ko na gusto kong magkaroon ng Big Brew. Gusto kong mag-franchise. Ayaw nila maniwala, boss. Kasi nga, galing akong failure. Galing akong bagsak. Niisip nila na baka isang sisimulan ko lang na naman na hindi ko tatapusin. Bumili ako ng Big Brew, pinatikim ko sa mother ko. Nagustuhan niya. Ganon din, same reaction. Nagulat siya na bakit ang sarap for that price. So sabi niya, sige na, kung titiwala ako sa'yo, maghanap ka ng location. Naghanap ako ng location, boss. Nag-inquire ako sa Big Brew kung ano yung kailangan gawin, kung ano yung requirements. So yun, trinabaho ko. Naka-anim siguro akong disapprove bago ko nakita yung branch na approve ako kasi nadi-disapprove ako. Una, may nakapag-allocate na ng branch ng Big Brew doon na bubuksan pa lang. So bawal ko nang kunin yung location. Pangalawa, yung location na tatayuan ko ay may pre-existing milk tea shops na. So ayaw na nilang tayuan ko ng ibang milk tea brand. Pangatlo naman, pag nalaman nilang Big Brew yung itatayo ko, ayaw nilang tanggapin kasi ang katwiran nila magulo, maraming tao masyado. Long story short, nakakarinig na naman ako sa mga mahal ko sa buhay na nagsasayang ka ng oras, ayan ka na naman, sisimula ka na naman, di mo kayang tapusin. Huwag mo na ituloy yan, baka hindi para sa yung Big Brew. Pero di ako nagpatigil, boss. Ginawa ko pa rin. Nagmumotor ako noon, boss, naglalakad ako sa initan, nilibot ko yung buong Bulacan, Malolos, Pulilan, Plaridel, Balagtas, Siginto, Baliwag, lahat na, Kalumpit. Tapos, boss, sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Pag etong isisend ko, hindi pa rin approve, baka nga po hindi talaga para sa akin yung Big Brew. Nasa Baliwag ako nun, boss. Nasa isang traffic na intersection na hindi pa ako napupunta ever before. So lumigaw ako, sabi ko, try ko lang. Talipa pa siya. Sakto, boss, may isang stall na hindi pa na-occupy. Tapos yung nag-occupy doon, kakaalis lang mga few days ago. So sinend ko, yung time na yun, boss, galit na galit pa sa akin father ko kasi nga may pinapagawa sa akin sa bahay. Nasa labas ako, may iba akong ginagawa. So sinend ko, ayun, boss, awa ng Diyos, na-approve siya. Doon na nagsimula yung Big Brew journey ko. Saan ka kumuha ng pambayad mo ng franchise? Si mother ko nag-loan doon sa work niya. Magkano?
nag-loan siya ng around 300. Pero hindi yung lahat, boss, nagamit sa Big Brew kasi pinanggamit namin sa gastusin din sa bahay. Tapos, boss, nung time na yon, sobrang stress niya sa trabaho to the point na sinusugod niya ng ER yung sarili niya. Ganun ka-stress. Kaya ang thinking ko nun, kailangan kong kilusan to kung ayaw kong mawalan ng magulang. Karamihan kasi ng mga ganyan, no, yung mga franchisee, it would take time eh. Like mga 2 to 3 years or yung iba pa nga 5 years eh, bago nila makuha yung return of investment doon sa franchise nila. Kung 2023 ka nag-start, technically 3 years pa lang. Paano mo napaabot ng 25 branches kung sinasabi mo sa akin na hindi ka na ever naglabas pa ng kapital na umabot Yes, ka boss. ng 25 outlets? Ilang buwan bago mo na ROI yung unang branch mo? 3 buwan lang, boss. Tapos after... 3 buwan lang. Actually, boss, may mga ibang franchising nga 1 month lang eh. Ang benta ninyo, 29 pesos. Yes, boss. Tapos 39 pesos. Yes, boss. Magkano tubo sa 29 pesos? Siguro mga 10 pesos each. 10 pesos. Sa 39 pesos, magkano tubo? Nasa siguro mga around 15 pesos. Ha? So that is like 40 to 45% profit margin. Since mura lang ang tinda nyo, technically nililit ng tubo. Magbabayad ka pa ng tauhan. Yes, ng renta. Magbabayad ka ng kuryente. Permits. Sige nga, paliwanag mo sa akin. Nakakailang baso ka isang araw? Ang lakas naman yan. Siguro nasa 200-300 cups a day. Ha? Ganon kalakas, boss. Ang thinking ko, dahil nga sa Big Brew, isip Chinese, na di baling maliit kita, pero madami. Okay na ako doon. Di ako yung tipo ng tao na gusto ko malaki yung kita. Ayoko ng ganon. Boring yun. Boring sa'yo malaki kita, no? Di ba liliit kita basta dami kuha? That same business model also applies to what? Jollibee, Angel's Burger, Daling. So that's really the formula here in the Philippines. So ito magandang lesson ito sa mga business owner. Not just doon sa mga gustong mag-franchise ng Big Brew, but doon sa mga taong gustong mag-umpisa ng negosyo. This is the formula. This is the right formula here in the Philippines. Wala tayo sa Amerika, mga boss. Wala tayo sa Japan. Wala tayo sa ibang bansa. Nandito ka sa Pilipinas. And dapat ang business model mo, ang Big Brew. They can copy yung price point, yung itsura, pero hindi nila makokopya yung passion kung paano binuo yun, yung puso kung paano binuo yun. Yun yung bumibenta sa Big Brew, boss. Yun yung reason kung bakit patuloy na pinipili ng masa yung Big Brew. Hindi ko alam. I'm sorry With all due respect sa Big Brew, hindi pa ako nakakatikim. Mali ako. Akala ko hindi masarap kasi mura eh. Akala ko hindi patok. Pero I'm sorry. Nagkamali ako. And ano naman ang maipapayo mo na marami rin nagtayo ng Big Brew na hindi naging matagumpay? Ano ang take mo dun? Boss, marami kasi tayong kababayan na ang thinking nila, kapag nagnegosyo ako, mata-times 10 ko agad yung pera ko, mata-times 3 ko yung pera ko in just months, in just a year. Yun ang thinking ng karamihan sa kababayan natin. Especially kung franchise business yung papasukan nila. Akala nila magic lang. Lalo nga dito, Big Brew. Hindi kasi pwede na basta ka lang talon ng talon sa sikat na brand eh. Actually, kahit Jollibee yan, hindi mo tutukan, magsasara yan, boss. Ganun ang pagdinegosyo. Kailangan mong alagaan. Kasi boss, ang sikreto lang naman dyan para maging isang successful na franchisee, kailangan mo i-take consideration na 50-50 ang buhay. 50% from the franchisor, 50% from the franchisee. Yung 50% kailangan matino yung franchisor. Yung maayos sa sistema, maayos makipag-usap sa tao, may pagmamahal sa tao, merong future na gusto. Pangalawa namang 50% boss, bilang franchisee, is our responsibility na tignan ko ano yung negosyo natin. Hindi porket pwenesto ko yan dyan, bahala na, kikita yan kahit wala akong gawin. Hindi kasi ganun, boss eh. Responsibility ng franchisor to make sure that you made the right choice. Pero bilang franchisee, you need to make sure that you made the choice right. In all fairness sa inyo na mga nag-franchise ng kahit na anong brand, not just Big Brew, tapos nagsara yung outlet ninyo o whatever it is, tapos nandito kayo, didiretso kayo, punta kayo doon kay Tulpo na scam kayo. Nirereklamo nyo yung brand. Tama. Tapos punta kayo sa kung saan-saan, nagrereklamo kayo na scam ako, na-scam ako, na-scam ako. Na-scam ka. Nag-franchise ka ng negosyo, ang akala mo na-scam ka. Mali, hindi ka na-scam. It's a mutual agreement upon signing the contract. Meaning to say, tama yung sinabi mo, para tayong kinasal. Tama? Tama, boss. 50-50 yan. It's a marriage. May responsibilidad ka as a franchisee. May responsibilidad din sila sa franchisor. The company is responsible for its product. The company is responsible for its support and marketing. The company is responsible to make sure that the quality of products are insured na pare-parehas. Yun yung responsibilidad ng franchisor. Ang responsibility mo naman as a franchisee, you have to take care of your business. That's it. You have to manage it very well. You have to accommodate your clients very well. Ikaw naman kasi, nag-franchise ka, akala mo yayaman ka, hindi ka yayaman sa franchise. Yayaman ka sa pagiging mahusay na negosyante. Pero actually, boss, alam mo, maraming tao na puro research eh. Katulad nga nung iba na
sa kaka-research nila, akala nila pangit na ang Big Bro. Kasi ganun ang nasa social media ngayon eh. Pero boss, I would argue na people are so addicted with education but allergic to execution, boss. Ibig sabihin, research sila ng research, inaalam nila lahat ng mga theoretical na dapat gawin. Pero kapag kailangan mo nang gawin talaga, kailangan mo nang gawin sa grounds, hindi mo magawa. Puro ka lang salita. Totoo yan. Dapat, kung ano yung nare-research mo na dapat gawin, hindi ko naman sinasabi kasi na lahat ng franchising okay. Kailangan mo talagang i-research yung tatalunan mong kumpanya. Pero kapag na-research mo na yun, kailangan mong gawin siya on hand, on the spot. Yung iba kasi ganito eh, papasok ka sa isang negosyo, hindi handa ang isip ninyo, hindi handa ang puso ninyo. Kahit sobrang handa ng bulsa ninyo, walang mangyayari dyan. Totoo yan, boss. Kung kahit milyon-milyon yung puhunan ko, hindi dadami ng ganito karami kung Correct. hindi matino yung franchisor. Kahit limited lang yung pinampuhunan ko, matino yung franchisor, matino ako magpatakbo ng negosyo, ito magiging resulta, boss. Yeah. Perfect combination, boss. I believe yung mga viewers natin, dami natutunan. Ano yung pinaka-biggest takeaway mo dito sa nangyari sa buhay mo? That at the age of 24, you are now a multi-millionaire being a franchisee of Big Brew. Boss, hindi naging madali yung journey eh. Kalagitnaan ng journey, may malaking naging challenge pa rin. Ano yung nangyari? Yung parents ko, boss, nag-iwalay. Ang sabi ng father ko, masyado daw kaming focus sa Big Bro. Masyado daw kaming obsessed sa Big Bro na wala na kaming panahon sa kanya. Alam mo, boss, umabot sa point na sinabi niya, habang nag-aaway sila, papasara niya daw yung mga Big Bro ko, papabagsakin niya daw yung mga branch ko. Gusto ko lang naman baguhin yung pamilya ko eh. Gusto ko lang naman iangat yung buhay. Pero bakit mo pag iinteresan, pabagsakin yung pinaghihirapan ng anak mo? Hindi kayo good. Hindi ka mag-goods. Pero kung nakikita niya from afar, if pinapanood niya to ngayon, anong gusto mo sabihin sa kanya? Ito na yung hindi mo inintay nun. Yung akala mo, hindi ko gagawin talaga. Ginagawa ko ngayon na may nakatingin man o wala, naniniwala ka man o hindi. Tinuloy ko pa rin kung ano yung pangarap na kinikwento ko lang nun na akala mo hindi ko magagawa. Sana maging proud ka. Thank you so much, Thank you, boss. Vince, no? So, sige, boss. Huwag ka naman maging maramot. Paano ba mag-franchise ng Big Bro? Ayun nga, boss. Sige, kung isi-share ko lang naman, Parang ayaw mo eh. kung hindi ko sasarilinin, O, sige. Okay, sige. pwede nyo namang i-message yung kanilang Facebook page na Big Bro or yung Big Bro franchise. Ganun lang kadali, boss. And then, makipag-usap lang kayo sa kanila. Alamin nyo lang yung dapat gawin. And do your part lang. Do the work and then everything will follow. Ayan, sa lahat ng mga gustong mag-franchise ng Big Brew, nandyan po ang kanilang page sa ating comment section sa FB. Sa YouTube naman, ilalagay namin sa description para diretso na po kayong makapag-inquire sa Big Brew. Again, boss, thank you so much. And sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also, do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli, maraming salamat mga boss, and God bless sa inyong lahat.